Maayong hapon sa ating mga kapatid ng mga Muslim nandito at iba't ibang mga sikwas sa mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat ng kapatid ko na kalunga kanina sa akin, ang mga taong ito na nandito ay voluntary. Lahat po tayo voluntary. Dahil alam niyo kung bakit? Bata lang hindi nakakaunawa sa nangyari sa buong Pilipinas. Niyuyura ka ng batas, wala nang karapatan ng mga may hirap. Ano na sa ating parating? Kitang-kita natin last week, organic team ng mga gobyerno natin nagpapatayan, NBI nagbabarilan at itong mga kasundaluhan natin na sergeant at arm na naka-assign sa Senate. Ibig sabihin, hindi batas. At ibig sabihin, may mga tao na personal talaga nila gustong kitilin nila ang mga tao na ipaglaban ng demokrasya. Gusto nila patayin ang mga tao na lumalagay sa tamang batas ng Democrats policies. Tayo may mga tao, tayo may lumabas. At ang tawag na namin dito, ang aming Secretary General ay buwis buhay. Tayo umikot tayo kung saan. Kami galing kami sa bar, kung saan kami pupunta. Sa Hulu, sa Tawi-Tawi, sa Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Na hinihimog natin yung mga ibang tao. Kapag dating namin sa mga lugar, hindi na ho kailangan himokin. Sila ay nakahanda na talagang ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Ipaglaban po ang ating mahal na Vice Presidente dahil alam po natin na ang ginagawang impeachment ay sit-up. Ibig sabihin, ayaw nilang patakuin dahil alam nila na mananalo, alam nila na ang mga tao ito ay makukulong. Alam nila ang mga tao ito ay papunta talaga sila sa parusa ng batas. Dahil kung sila, ino-obstruct nila ang batas, hindi lahat ng mga namumuno sa bansa ay walang magmamahal sa ating bansa. Kung matatandaan nyo ang historical sa buong mundo, dito sa Republika ng Pilipinas, kami mga kapatid ninyo mga Muslim, mula sa ninuno namin, ipinaglaban namin ang Republika ng Pilipinas at hindi kami natalo sa Mindanao. Alam nyo yan. Ngayon, pati ICC na walang karapatan sa Pilipinas, pumapayag tayo na bumabalik sila dito para magnakaw muli. Ninakaw na nga nila ang ating mahal na Tatay Digong. Ninakaw na nila itong tao na nagservisyo sa bansa na pinakatama. Ngayon nanakaw nila si Senator Bato. Ay, mahirap magsalita, ayaw natin magmumura. Pero kung dadaanin nila sa talagang pagkalalaki, kami mga kapatid niyo mga Muslim, gihawa nila, sanay na kami sa gira, sanay na kami sa laban, basta sa karapatan ng tao. Pero tandaan nyo, sinabi ka ni Atty. Respresyo nung nagsalita dito sa mga ibang events, siya nakahanda ang kanyang buhay. Kami po mga kapatid ninyo mga Muslim kasama kayo. Matagal namin hinanda ang buhay namin para po sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po sa mga Duterte family na sobra ang utang na loob natin sa kanila dahil wala tayong farm, wala tayong autonomous sa Mindanao kung wala po ang ating mahal na Tatay Digong. Ngayon, ano ang ginawa ni Bagat? Pinag-away-away na po kami sa farm. Pinag-away-away na pamilya. Pinagwatak-watak na kami. Dahil pinaghimasok kanila ang farm. Nag-appoint sila na mga kasama nila may mga Muslim. Ano ngayon na nangyari? Hindi na maintindihan ng gobyerno sa farm. Naririnig nyo na. Hindi lang ilang buwan na. Nagkakaroon ng patayan, may abusan, may pinatay. May mga kapatid-patay, mga pulis na napatay. Iba't ibang mga napatay riyan dahil wala na po kasiguraduhan ang security ngayon sa Bangsamoro. Dahil po sa ginawa po itong kasalukuyang presidente na Bagat at ang kanyang mga kasama. So kami sa farm, hindi lang sa farm, tayo, nagkakaisa na po tayo, nagkaisa-isa po tayo. Tayo po ang manindigan at isulong po natin ang ating ginagawa, ipagpatuloy natin. Nagpapapirma tayo sa buong Pilipinas, sa farm, ng manifesto para po dalihin muli sa Senado. Dahil busis ng masa ang pwede pakinggan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang Pilipinas ay bansang isang malaya. Bansa na tinatawag ng batas ay democracy policies. Pinakikinggan ng maraming tao
kaysa isang tao lang na walang hiya. Napakasakit na isipin mo yung mga tao yan. Nagkakalat yung mga kasama natin ng mga mahihirap na tao. Kung saan-saan kayo naghahanap ng hanap buhay. Kung saan-saan kayo naghahanap ng mayaw sa pamilya. Mataas ang gasolina. Wala ng ibang hangarin kung hindi magpakay ng pamilya. Ay na-istorbo pa tayo. Gusto nila magpatayin sila. Masabit pa ang mga tao. Dahil sa kanilang mga sariling kaulagyan. Pangit man sabihin, baka hindi nito mapigil kapag hindi bumaba si Marcos. Baka magkaroon tayo ng civil war. Galit na galit tayo, pare-pareho tayo. Ang iniintindi nila, impeachment, hindi nila iniintindi yung kahirapan ng tao, tumaas ang gasolina, tumaas ang lahat ng bagay. Lahat ngayon ng mga may hirap na tao, hirap na. Puro na lang impeachment, itong mga walang yung tao. Katandaan niyo po, itong pumirma ng impeachment, ibibisara, kami sa Mindanao, kaway namin sila. Sabi namin siya, Toto, mga congressman yan, mga senador yan, pag in-impeach nila si Sara, magkakaisa po kami sa Mindanao. Lakot po sila sa atin. Kung kaya ko lang hindi sila makapasok sa Mindanao. Niyawaan nila. Puro na lang pagpapayaman, puro pagpapalaki ng kapangyarihan. Pero hindi nila inintindi. Tayo mga Pilipino ang pumuputo sa kanila para ilagay sila sa kapangyarihan, para bigyan nila ng pagkakataon na mayangat ang mga pamumuhay natin mga mahihirap. Bakit? Ano ba ang pinagdagalingan ng pera? Sarili natin pera na nagpapakahirap tayo. Yung taxis, alam na yun na, taxpayer po tayo. Saan sila kumukuha ng pera? Ano? Saan galing? Ngayon ang ginagawa nila, franchising ang kanilang authority, ayaw nila umalis, sila na lang, pagkaway nila mga magagaling na politician, gusto patayin, gusto hindi maupo. Ano gusto nila? Panginoon ko, mahilig lang sa Panginoon sa ayaw ang Allah. Yala, patayin mo ang mga masasama. Patayin mo ang mga masasama politician. Lahat sila dahil kawawa tayo mga mahihirap na tao. Dahil alam niyo po kayo tayo lumalaman ng ganito dahil po sa mga bagong henerasyon. Sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kasi hindi tayo Tayong bukas makalawa, wala na tayo. Naranasan natin ngayon ang kahirapan dahil sa ang administration ay walang pagmamahal sa tao. So kailangan po, sama-sama tayo, huwag ho tayo bibitaw. May Panginoon po. Mayroon tayong leader na nakikipaglaban ngayon, hanggang ngayon. Nandyan ang mga abogado natin, nandyan ang ating mahal na Vice-Presidente, nakikipaglaban. Kaya huwag ho tayo matutulog. Sama-sama po tayo makipaglaban. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, mga kasulid kauban na to karon si Dato Sir Bong Alunto gikan sa Lanao del Sur. Sir, mga tanang ta nimo sir, karon sa Kongreso sir, labi na sa atong congressman gani diha sir nga representative sa Lanao del Sur. Wa kong masayop si Adjong sir o sa Norte na siya sir. Yan ay nasa Lanao del Sur din sa District 1. Right sir, ang yang ginaingon sir nga matod pa kuno, wala na kunoy mga solid DDS sa iyang distrito karon sa tinuod sir yang gipanghambog nga wala na kunoy mga supporter labi na sa atong Inday Sara sa ilahang distrito. Alam nyo, kung mga tao kung magsalita, talagang sinasabi nila kung ano sa kanila. Alam ba nyo kung anong tao ngayon? Grassroots, itong paralel. Mas marami, mas nakakarami ngayon na naniniwala na ang Duterte, kapag hindi natin may lagay si BP Sara, ano ngayon ang gagawin natin sa administration ngayon? Tayo po, naniniwala ko na ang buong Mindanao, hindi lang ho 80%, 90%, lalong-lalo na ho sa Barm. Dahil itong 2 buwan na ho ay nakakaikot na ho ako sa buong Barm. Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, City of Cotabato, Tawi-Tawi, kung saan-saan ho. Personal ko kinausap ang mga tao. Lahat ng mga sektor, kinausap ko pare-pareho. Halos ang kanilang sinasabi ay kailangan magkaisa. Labanan itong sitwasyon ngayon na nangyari sa ating bansa na alam po natin, wala na ho tayo talagang pag-asa. Kapag wala na nangyari ito, anong gagawin natin? Sobra na po ang nangyari. Lalong-lalo na itong ilang araw na nakita natin sa Senate. The first time na nagkaroon ng putukan at barilan sa Senate, ang nagbabarilan, puro organic ng gobyerno. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, walang batas. Anong gagawin natin ngayon? Kung walang umiiral na batas, walang gobyerno. Hindi pinakikialaman ng presidente ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas. Kailangan magkaisa tayo para ating bansa iayos natin kasi ang batas natin ay napakalaya tayong mga Pilipino. Kaya ngayon, nagkakaisa po tayo, lalo-lalo na po sa ating Barm.
pumipirma po kami, ipinapadala po namin yun sa Senate, itong manifesto, dahil yun lang po ang aming tanging paraan para po maniwala ang mga committee sa Senator na kailangan po pakinggan nila yung sigaw ng ating mga mayamayang Pilipino. Lalong-lalo na po sa ating Bangsamoro. Yung Inday BP Sara sa Senado. Kayo naman, may mga team na tayo sa Maynila, naririyan, at buo naman ang ating grupo sa buong barn. Patuloy na po, ngayon may mga prayer rally na tayo, may mga pumipirma na about dito sa manifesto na 21 ay ipapadala po namin sa Senate, ipapadala po ng aming mga team, may abogado kami, may mga ibang team kami. Tapos ang kailangan daw namin dito, patuloy kami hanggat wala pang resulta sa patuloy tayo nagbabantay at patuloy pa rin tayo nagpapadala ng mga manifesto laban dito sa impeachment sa ating mahal na VP Sara Inday Duterte. Sir Bong, ako tanong ko lang po, no? Ngayon po daw ay itong yung pagtakas po daw, sabi nila, sa pagtakas po daw ni Senator Bato sa Senado, ay kasama po dito si Senator Robin Padilla. At sinasabi po nila na si Senator Robin Padilla ay siya po ay person of interest na para po imbestigahan po nila sa paglabas po ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ano po Alam mo, salita lang yan ay isang kalaban mo. Pero tingnan mo yung sitwasyon ng kung anong ginawa nila. Ikaw ba naman, papayag ka sa isang bansa na hindi tayo sinasakop na ipaaresto tayo? Pangalawa, anong ginagawa ng ating mahal na Senator Robin Padilla? Pinapasipay lang nila na walang maging magkamatayan. Wala naman talaga mapapatong na hindi na ang ginagawa ng NBI pagpasok ay may katotohanan dun sa kanilang warrant. Malinaw na nandoon ng Secretary ng DILG na walang warrant na pwedeng huliin. Walang warrant na lokal na para huliin ang ating mahal na Senator Bato. Sir, mensahe mo sa buong kapwa Pilipino natin, sir. Pakaganda. Tayo naman ay nananawagan tayo sa ating mga Pilipino, lalo-lalo na po sa ating mga kapatid na Muslim sa BARM, sa buong Pilipinas. Magkaisa tayo. Sama-sama tayo labanan ito. Kasi kung hindi tayo magkaisa, saan patungo ang bansang Pilipinas? Ninanakawan na tayo, wala na tayong karapatan mga mahirap, wala nang batas na umiiral. Saan kayo nakakita kung may sinasabi silang warrant ang nagsiserve sa isang pinakamatataas na institusyon sa Republika ng Pilipinas ay civilian? Bakit pumapayag ang gobyerno? Anong gusto nila? Magkapatayan tayo bago pag-aksyon? Ngayon ang nangyari ngayon, galit na galit po tayo sa pagkakaisa. Ay voluntary tayo nandito, pari-pariho tayo, umbaga nagbubuhis buhay tayo para po ang ating bansa ay maginhawa, may balik po ang katahimikan ng ating bansa, lalo na po sa ating Bangsamoro. May pagpatuloy po ang ginawa ng ating mahal na Tatay Digong ang kanyang ginawang Bangsamoro na may sa ayos, mabigyan ng pagkakataon ng mga mahirap na mga Muslim na may lagay sa katahimikan kami muli sa ating Bangsamoro. Sir, ito, ano ba yung maging hakbang natin kung sakali ma-impeach si VP Inday Sara? Ano po yung maging hakbang ng mga kapatid nating Muslim kung sakaling ma-impeach si VP Inday Sara? Tayo naman ay hindi titigil. Para sa akin, hanggat may hininga ako, tayo pare-pareho tayo. Lahat tayo nakakalam. Pag ito ay nangyari, marami na po hindi na magandang mangyari. Sinasabi nga ng mga ibang kasama natin, baka ito nga, pangit mang banggitin, baka magkaroon ng civil war ang Pilipinas kaysa nangyari. Lahat tayo ay naninindigan dahil sobra. The first na nangyari ito sa buong bansa, the first na mangyari ito, na sobra na ho tayo na walang hiya. Dati nga natanggal ang ating dating Pangulo si Irap doon lang sa hinala sa kanya. Ito nga, malitang-malita na ang pera. Mismo yung mga tao na nagdala ng pera, nag-witness na sila. Wala pa nangyari. Tapos yung mga tao ngayon na nagsasalita ng totoo, nag-witness, sila pang kakasuhan. Anong bansa tayo at anong batas na pwede pairalin? Kaya tayo po, para sa akin, hindi na dapat tayo matulog sa ganitong sitwasyon dahil ang pinakamabigat ay itong henerasyon natin. Baka itong nangyari ay ito na po yung gisingin tayo. Pagkasama-sama po tayo, ang ating mahal na Vice Presidente. Ilaban po natin dahil ito lang po ang ating pag-asa sa ating bansa Pilipinas.
May posibilidad pa ba na mangyari ulit yung kudita sa Senado bukas? Kasi balita ngayon sa social media na papalitan ulit nila sa Cayetano. Balik nila kung Subiri ang papalit nila. Ano ang palagay mo sir? Alam niyo, talagang mayroon tayong analysis. May mga intelligence din tayo na gumagalaw din, na tumutulong tayo sa lahat ng oras na nabubuhay pa itong mga masasamang politisyan na naririyan sa Malacanang at ang kanyang mga kakampi. Sa lahat ng oras, hanggat naririyan di si Sara na hindi makulong, gagawin nila. Gagapangin nila yan ng pera, kukunin nila sa lahat ng bagay para lang maipit si Sara. Pero hindi na po mangyari yan. Taong bayan na po ang nagsasalita. At sabi ko nga, hindi naman tulog ang Panginoon para po mangyari yan. Nakikita niyo sa lahat ng hakbang itong administrasyon nila, sa kanila bumabalik yung pangit na kanilang ginagawa. Nakita niyo, nagkabaril lang ngayon sa NBI, bulol na kung ano mga sagot nila. Hindi na sila nagkakasama sa totoong sagutan. Philippine National Police, local DILG, NBI at ang iba kanilang team. Iba-iba na. Tayo po ay naririto, buhay pa tayo. Tayo po ay hindi tayo papayag na maipit ang ating mahal na Vice Presidente. So walang magawang mangyayari palitan ng posisyon sa Senado. Mukha naman di papayag yung mga matatalinong tao na nandiyan dyan ng mga ibang senator. Alam niyo, ayaw lang nila magsalita. Because why? Ang mga tao, minsan may tinatawag tayo na mayroon silang samahan na hindi maintindihan yung kasamahan mo dahil dun sa kanilang mga political na anong tawag nito, team. Pero hindi ako naniniwala na walang ibang senador ngayon dyan sa minority na hindi nag-iisip na kumalas sa minority. Hindi nag-iisip na mahalin ng Pilipinas. Kasi alam nila kaya sila naging senador para pagsilbihin tayo. Hindi rin ako naniniwala na hindi sila naawa sa bansang Pilipinas sa nangyari ngayon. Ay hindi mangyari na magkaroon muli ako dito sa Senado. So, yun. Maraming salamat, sir. Salamat Sir Bong. Maraming salamat po. Tayo po ay manindigan, magdasal tayo sa Panginoon, magdasal tayo sa Allah. Alang-alang po sa ating mga bagong henerasyon, alang-alang po sa bansang Pilipinas na paalis na po tayo sa napakadilim na panahon ngayon. Sobra-sobra na sa totoo lang. Kung gusto lang na, yung iba nga sabi nila gusto na mag-jihad. Sobra-sobra na ho itong administrasyon nito sa kasalukuyan. Sobrang napakawalagya. Ano pa hindi nila na nagawa? Nagnakaw na. Gusto pa nila magpatayan. Gusto pa patay ng tayo sa kahirapan itong mga tao. Kaya po tayo, lagi po tayo manalangin. Ito po prayer natin. Manalangin tayo, manalangin sa Panginoon, sa Allah, na sana po lumiwan ang kanilang kaisipan. Isipin ho nila, lahat naman tayo pawala sa mundo. Hindi ho nila mapapakinabangan ang kapangyarihan nila at ang pera. Lahat po yan ay mawala. Lang po natin lahat yan. Maraming salamat po sa atin lahat, mga kapatid.